Ang kasal, ang pag-aasawa, ay hindi para sa isang lalaki at maraming babae. Isang babae at maraming lalaki. Kukunin ko muna na yung number ng babaeng ito. Para maloko ko yung asawa ko at kapag nabuntis ko, ipapalaglag ko. Nagsimula sa kapatikim-tikim. Hindi nagsimula sa planong matindi at malala. Hindi. Nagsimula ito sa, konti lang, kaya ko namang kontrolin eh. Hindi yan mangyayari sa akin. Mangyayari sa iba, sa akin, hindi. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagkakamali ni Solomon. Actually, hindi ito isang simpleng pagkakamali lang ha. Malala ang pagkakamaling ito. Ito ay pagkakamaling sisira, di lang ng kanyang buhay, kundi pati na ng kaharian na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya at pinagsikapang maipamana, maibigay ni David na tatay niya. Bakit nga nagkaroon siya ng ibang asawa? Hindi lang naging dalawa ang kanyang asawa. 700 pa na may 300 iskabetse pa. Buti nga sa kanya, sobra siya. Ako nga wala kahit isa. Peter pala. Seriously, matinding kasalanan ito. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, sa Mateo 19, sa simula pa lang, alam naman natin ang balakin at plano ng Diyos para sa isang lalaki at isang babae. Ang kasal, ang pag-aasawa, hindi para sa isang lalaki at maraming babae. Isang babae at maraming lalaki. Para lang yan sa babae at lalaki. Kaya nga po kung mapapansin ninyo sa Biblia man, yung mga nagkaroon ng asawa, higit sa kanilang asawa, may ibang kinasama, nagmahal ng sobra-sobra, sobra sa isa. Katulad ni Abraham, katulad ni Jacob, katulad ni David. Nakaw! Marami din silang naging problema, sumakit din ang ulo nila. Bakit nga? Yung isa lang ang asawa mo, sasakit na ulo mo, magdadagdag ka pa. In the process, dinadagdagan mo rin ang biyanan mo. Sige ka. But again, seriously, yung mga sakit ng ulo ng mga taong nagmahal ng sobra sa isa, para sa akin, ito ay sigaw ng Diyos sa kanila. God's way of scolding them. Telling them, hindi ko gusto yan. Hindi ko plano yan. Binigyan kita ng isang puso para lang sa isang tao yan. Kaya, i-stop mo yung mga extracurricular activities na yan. And I believe Solomon had many of those moments na siya'y pinapaalalahanan ng Diyos. Halimbawa, bago mamatay ang kanyang amang si David, anong sabi sa kanya? Keep the commandments of God. Walk in His ways. Huwag kang lalayo sa aliduntunin ng Diyos. Sa 1 Kings 11 verse 2, sinabi ng Diyos sa kanya sa simula pa lang, Solomon, huwag mong papatulan ang mga babaeng yan ng ibang lahi dahil ililigaw ka ng mga yan. Hihikayatin kang sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At sa ating unang pagbasa, sinabi rin na may 2 beses palang nagpakita ang Panginoong Diyos kay Solomon to warn him. Yet still, he did not obey. He did not listen. At bakit? Bakit? Sa palagay niyo, bakit? Dahil para sa kanya, mali yung tatay niya? Oh. Dahil para sa kanya, gusto niyang sumuway sa Diyos na nagkatiwala sa kanya? No. Alam niyang tama ang tatay niya. Alam niyang dapat sumunod siya sa Diyos na nagkatiwala sa kanya. Kaya lang, dala ng sobrang pagiging wise. Remember, may wisdom siya. Dahil yun ang hiningi sa Diyos at ibinigay sa Kanya. Wala nang nabuhay bukod kay Kristo. Si Solomon na ang pinaka-wise na tao na namuhay sa mundong ito. Sa Kanya attributed ang Book of Proverbs, Ecclesiastes, na maraming mga magandang aral, including how to be a good and faithful husband. Alam niya yan So, he must have thought, tama yung tatay ko, tama ang Diyos. Pero, galing naman ako Kontrolado ko naman yung sitwasyon Tama ang tatay ko, tama ang Diyos. Pero yung mga sinasabi nila, pwedeng mangyayari yun sa iba, hindi sa akin. Ako yata si Solomon, wise. At hari ako Hindi lang ako matalino, hindi lang ako marunong, hari pa akong makapangyarihan. Naging panatag, naging kampante. Kamakailan ay mayroon akong napanood na video tungkol sa isang aksidente dahil sa walang kwenta na pagkarera ng mga kamoting motorista. Hindi ko alam kung parang nangyari. Hindi ko alam hindi ako sigurado. Pero parang ang sabi sa akin, nangyari daw ito sa Kawayan, Isabela. Parang ganon.
Anyway, yung dalawang kamoting motorista, nagkarera, pampublikong daan, madilim pa, gabi, walang helmet. May nakasalubong sila. Hindi masyadong na-clear yung daan. Salpukan, wala ding helmet. Ilan sa kanilang namatay? O sige nga, come on. Ito bang mga na-aksidenteng ito? Hindi nila alam na aksidente yon at pwedeng mangyari sa kanila yon? Hindi ba nila alam na dapat nag-helmet para sakaling ma-aksidente sila, may laban sila? Hindi ba nila alam na marami nang namatay bago yung karera nila? Dahil sa walang kwentang karera ngayon, hindi ba nila alam yon? Alam nila yon. But they must have thoughts. Totoo yan. Pero hindi mangyayari sa akin yan. Galing ko yatang mag-banking. Madiskarte yata ako. Magaling ako. Ayun. Ay, nako. O sa mga nakikinig na kabataan, sige, karera pa more. Karera pa more. Minsan, di ko alam kung maawa ko sa inyo eh. Kasi nire-remind naman kayo eh. At may nangyayari nang nakita nyo. Kilabutan naman kayo. Nag-iisip pa ba kayo? Ang mahirap niyan, mandadamay pa kayo eh. Kaka-high blood kayo. Nakaka-high blood din si Solomon. Balikan natin, alam niyo ba, na nagpatayo pa ito ng dambana para kay Moloch? Lala niyo ba si Moloch? Kung hindi ko napag-aralan ito. At sabihin niyo sa akin, si Solomon ay nagpatayo ng dambana para kay Moloch. Sabihin ko sa iyo, nababaliw ka ba? Hindi gagawin ni Solomon yon. Pwede siyang mag-asawa ng marami. Pero yung magpatayo ng dambana para kay Moloch, Moloch mo, mukha mo, hindi niya gagawin yon. Kasi si Moloch ay isang Diyos-Diyosan na ang paraan ng pagsamba sa kanya ay magsakripisyo ng mga bata. Paano ipagpapatayo ni Solomon ng dambana? Ang Diyos ang niya? Sige nga, pero nangyari eh. Naipagpatayo niya eh. Nag-cutting of ribbon, baka nandun pa siya. Pero yun ba ay nagsimula nang naiisip na niya? Hindi. Hindi niya naisip, mag-aasawa ko ng may Diyos-Diyosang si Moloch para makapagpatayo ako ng dambana. Hindi isipin ni Solomon yun sa una. Hindi ganun nagsimula yun. Kung paanong hindi naman nagsisimula ang isang tao na, iinom ako paunti-unti para pag lumaon, malusaw ang bituka ko. Maninigarilyo ako, pa isa-isang stick lang. Para pag dumating yung panahon, yay, magkakakanser ako. Magiging all clear ang baga ko. Kukunin ko muna na yung number ng babaeng ito. Para maloko ko yung asawa ko at kapag nabuntis ko, ipapalaglag ko. Kukuha muna ako ng maliliit hanggang sa kumuha na ako ng mas malalaki. Tatakutin ko lang hanggang sa patayin ko na. Ganun ba? Hindi nagsimula ng ganon. Sabi nga ng isang awit, nagsimula sa kapatikim-tikim. Hindi nagsimula sa planong matindi at malala. Hindi. Nagsimula ito sa konti lang. Kaya ko namang kontrolin eh. Hindi yan mangyayari sa akin. Mangyayari sa iba, sa akin, hindi. Hanggang sa mangyari na ang isang kakilakilabot na bagay. Kung saan magtatanong ka na, paano ko nagawa ito? Sa sarili ko, sa pamilya ko. Bakit nagkaganito? Buti pa nga kung makapagtatanong ka pa at makapagbabago eh. Paano kung matulad ka sa mga na-aksidenteng kabataang sinabi ko, baka hindi na nakapag-isip. Pagkabanggang ganun, patay na agad. Hindi na nakabawi. Kaya wag tayong pakasigurado. Baka sabihin mo, hindi mangyayari sa akin yung ginawa ni Solomon. Hello! Kung ikaw ay addict ngayon sa porn, ano ang pinangkaiba mo kay Solomon? Baka mas malala ka pa kay Solomon. Lalo pat ang sabi sa atin ng Panginoon na hindi natin kinakailangan magkaroon ng physical contact para mangalon niya dahil sa ating puso't isipan, pwede na nating gawin ang kasalanang yan. Kaya wag tayong pakasigurado. Ano ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 10:12? Siyang nag-aakala na siya'y nakatayo, mag-ingat, baka bigla kang bumagsak. Walang pinipili ang aksidente. Mas lalong walang pinipili ang dyablo kung sino ang kanyang tutuksuhin at ipeperwisyo. Wala. Yes, in every rule, there is an exemption. Pero wag kang mayabang at pakakampanting sabihin mong, yung exemption, ako yun. Hindi ikaw ang magdidikta nun. Again, wag pakakampante, wag pakasigurado. Ang sabi nga ni San Pablo, do not give the devil a chance to work on you. Do not give the devil a foothold. Huwag mong bibigyan ng foothold, base, ang demonyo. Kasi kapag binigyan mo siya, mahirapan ka nang paalisin siya. Ngayon, sakaling tayo ay magkamali, magkasala, sapagkat wala namang perpektong tao, bangon agad.
Huwag na tayong pakalublob pa sa kasalanan sapagkat lalo tayong marurumihan at hindi makakaahon pag ganyan. Pwede tayong ma-knockdown. Huwag tayong pananockout sa kalaban. Katulad sa Ebanghelyong napakinggan, o hindi ba't ilang beses ding na-knockdown ni Kristo yung babaeng humihingi sa kanya ng pabor dahil inaalihan daw ng dyablo ang anak nito? Yung babaeng humihingi ng pabor, ilang beses na-knockdown ni Kristo dahil sa seeming rejection sa kanya ni Kristo. Pero nagpa-knockout ba siya? Hindi! Kahit naman po aso, kahit naman po mga tuta, kumukuha ng mumong nalalaglag mula sa mga anak. Kita niyo? Na-knockdown, pero hindi nagpa-knockout. Ganun tayo dapat sa kasalanan. Pwede tayong ma-knockdown, pero wag pa-knockout. Sa tulong ng Diyos, bangon agad. Nakita niyo si David. Si David, nakiapid din. Nagkaroon din siya ng ilang babae. Pero mas maraming di hamak si Solomon. Bakit? Because David repented. Nagbago si David. David obeyed. David listened. Na Solomon. Kaya ang kasalanan ni Solomon, nagkapatong-patong. Mga kapatid, wag ganyan. Ang Diyos naman hindi magkukulang eh. Lagi siyang nandyan. Siya ay nandyan bago tayo makagawa ng kasalanan. Siya ay nandyan habang tayo gumagawa ng kasalanan. Siya ay nandyan kahit pagkatapos nating makagawa ng kasalanan. Anumang kasalanan yan. Nandyan siya before, pinapaalalahanan tayo. Nandyan siya during, sinasagip niya tayo. Pinagbabawalan pa rin niya tayo para siyang mabuting pastol na kahit nakuha na tayo ng asong gubat, kukunin niya kahit isang pirasong matitira sa katawan natin, kahit nilapa na tayo ng asong gubat. At nandyan siya, pagkatapos nating magkasala, hinihimok niya tayo pabalik sa Kanya. Ang Diyos ay never na magkukulang sa pagpapaalala sa atin. Kaya, tayong maging mayabang. Huwag tayong pakakampante na okay ang lahat sa atin. Maging kampante lang tayo kapag tayo lagi talagang sumusunod sa Diyos. Pero kung hindi, huwag mong isiping malakas ka dahil baka biglang bumagsak ka. Yung pagiging kampante habang tayo namumuhay sa kasalanan, hindi galing sa Diyos yan, galing sa demonyo yan. Because that is part of His plan para magkaroon siya ng unti-unti puwang hanggang sa maging malaking puwang, hanggang sa maging malaking perwisyo na sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo at sa buhay ng ibang tao. Makita po natin sana yan hanggang maaga para wala tayong pagsisiyahan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.